Yes, good morning po sa inyong lahat mga kabosing. Good morning to everyone. Welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. At isang pinagpalang araw na sumain nyo lahat. At syempre, sumaakin din mga kabosing. Ayan, ngayong araw na to ay nandito po tayo sa labas. At napakaganda ng umaga. At syempre, ang dating napapanood nyo sa vlog ko na rough road sa aking harapan, ang aming kalsada, ay tingnan nyo mga kabosing, diba? Ayan, samentado na pong lahat mga kabosing. Diba? At napakaswerte ko dahil yung mismong tapat ng bahay ko ay nadaanan ng bagong gawang kalsada. At salamat sa ating national government, sa alam ko po sa kay Gov pa to kay Gov pa ito nag-umpisa At siyempre isang malaking pagkapasalamat din. Siyempre nagbabayad tayo din ng buwis. Dapat lang na tayo ay makatikim ng magandang balik sa ating mga binabayad na na buwis sa ating BIR. Ayan mga kabosing, ngayong araw na ito ay subukan natin maglakad sa bagong gawang kalsada. Although hindi ito yung kahabaan ito mga kabosing, pero at least ay kahit papano nagkaroon ng ilang mga gandang project ang ating gobyerno. At isa po tayo sa napakaswerteng nadaanan na ito pong village na ito ay talagang kalimit na po dito ay rough road. Bali po ang subdivision pong ito ay turn over sa homeowners ng hindi po develop. Kaya kung hindi po ito i-develop ng ng ating gobyerno, talagang hindi po kaya ng OWA to. Kaya mga kabosing, subukan po natin maglakad. Rap, kunin mo si Milo, sama natin. Lalakad po tayo mga kabosing. Try natin ikutin ang bagong gawang kalsada mga kabosing. Let's go. Ayan mga kabosing, subukan natin lakarin itong bagong gawang kalsadang to. Sama natin ang ayan, ang makulit na si Milo. Hello Milo. Huy! Harap ka dito. Harap ko. Harap ka dito. Say hi. At yan ang aming isang ang baho mo putsi. Magligo ka. Tara, kumakan mo. Ayusin mo yung hawa. Nabubul yung tali. Yan, tara, sama ka, dali. Magsuklay ka naman. Dali. Tagala po kami ngayong umaga at medyo mainit-init na. Hindi naman tuong kahabaan. Try po nating ikutin. Ay, makagalit sa inyo si Pochi Milo ha. Ayan, lakad po tayo mga kabosing. Ayan mga kabosing, subukan nating ikutin ang bagong kalsada. Kasama ko yung anak ko at ang aking asong makulit. Ang asong anak ko na si Milo. At ang isang mabahong Ayan, subukan nating ikutin mga kabosing. At tingnan natin yung bagong kalsada. Sa totoo lang, hindi ko pa ito talagang naiikot Harap, ilapit mo sa akin. Ayan, ang aking cheese. Oy, ba't parang ikaw lang? Kasama mo. Masakit ng bayawang, masakit. Nira yung ba? Kaya ako mo. Anak ko siya. Muso. Punta na ako sa kanan. Ha?
naman wag nang kumawak sa kamay para naman ikaw ano eh. Ayan. Ang aso mga kabosing pag nakatali, pag nakawala, alam mo ano eh. Ayan mga kabosing, siguro last month ay napapansin nyo na itong kalsadang ito ay talaga ano, rough road. Ngayon okay na siya, kaya lang napapansin ko sobrang bibilis ng mga sasakyan dito ngayon, nakakatakot. Hindi katulad dati na kahit na magpahinga ka sa kalsada ay hindi ka mag-aalangan gawa na yung mga sasakyan naman hindi makabilis ang takbo. Ngayon po ay napakabibilis. At ang napapag-usapan namin magkakapitbahay ay maglagay ng hams. At ewan ko ba sa ibang mga ano tao na ngayon yata lang nakakita ng magandang kalsada, masyado naman nila sinasamantala. Hindi naman nila alam ito po ay ano, hindi naman po national highway, village po ito. Rap, ito po yung aking garahe. Ayan, tingnan ko nga lang, wala po siyang ano, wala pa yung mga tao. Wala pa. Anong oras na? Siguro mag-iit. Oh, tara, ikot natin. Ari naman ang isang ari lagi pa nakahawak sa kamay. Nakakala mo naman ni ano, akala mo na may mawawala. Oh, ha? Ayan. Bali po mga kabosing, ito ay dapat ay putol dito. Lang nagsabi din kami na kung maaari ay diretso na para at least maganda-ganda naman yung ano, naging resulta ng kalsada. Ana. Ha? Bali itong pinagtugtungan niya ay hindi pa pwedeng daanan ng mga sasakyan dahil malambot pa po ito, baka masira. Hello, good morning po. Ayan, ayan, mula po dito, ito po ay sariwa pa, mga 3 days pa lang. Ayan, umapasan yung mga bossing, oh. Rough road. Ayan, then sa kabila rough road. Bali ito lang yung nagawa ng semento. Diba? Ang init. Ha? Ang sarap maglakad talaga pag magandang kalsada. So itong kalsadang ito, yung aming bahay ay dito ang kalayuan sa highway. Saan? Ayan. Wala. Ang kulit mo, Milo, ha? Opo yun na dalawa. Sarap maglakad-lakad mga kabosing pag maganda talaga ang kalsada. Nakakapanibago. Ana puti. Mainit na. Ayan o mga kabosing, pagdating mo dito, ano na, yung main road na. Baka takutin, Milo. Kargahin mo na yan. Ha? Ayan. Bali itong dulong ito ay sariwa pa rin, kaya hindi pa rin pwede, nakasarado pa rin mga kabosing. Diba?
Ha? Ayan o. Ang main road na siya. Oh. Ayan mga kabote. Diretso na po yun ng bayan. Tara. Tara. Balik po kami. Iikot po kami sa kabila at titingnan namin yung pinakadulo nito. Itong kalsadang ito mga kabote. Ayan mga kabote. Balik na rin tayo. Ito naman tayo diretso sa ano. Sa kabilang dulo. Mamailaw, tara. Try natin kung hindi kaya awayin yung si Milo ng ubod ng kulit. Ang sarap talaga mag dito po mga kabosing, marami na nagja-jogging sa umaga. Na dati talagang mabibilang mo yung taong dumadaan dito. Ayan, magagawa. Pili tayo ng ano, taho. May pera ka dyan? Ayun, taho. Dalawa. Kuha kang pera dun, rap. Dalawa. Magkakano ba yan? 10? Tatlo. Tatlong 10. Kuha kang pera. Alam. Ha? Ang plywood din nasa loob. Wala bang tao doon, ano? Andun pa, bubuksan ko na. Andun na, makabili na ako ng plywood. Yan, bili mo tayo mga taho, mga kabosing. Tatlo ha, tatlo. Yung isa. O, yan yung isa, B. Kuha mo isa. Babalikan dyan ha, yung ano ko ha. Babayaran na rin. Milo. Init na mga kabosing. Walang dumating. Milo, huwag kang mga ano ha. Dapat bigit ako. Mga kabosing, bigit ako. Ay, nang bitak. Putol. Putol talaga. Yan. Putol. Talagay dyan. Talagay dyan. Ayan mga kabosing. Try natin umikot hanggang dulo ng ginawang kalsadang ito mga kabos. Tara. At ang aming kasama ay halhal na. Palagay ko maya maya ay tulog yan. Tara. Ang nagiging problema ngayon dito mga kabosing, yung pong ginawang kalsada namin ay 5 meters lang. So yung pong mga sasakyan ng mga may bahay ay doon na po nakaparada sa taas, na kumpara nung una ay doon po sa baba, kaya medyo lalong sumikip. Ayan. Kasi malaki yung kalsadang to eh. Ayan o. Kaso 5 meters lang yung ano nagawa, pero at least naging samentado naman mga kabosing. Shout out kay Big Daddy. Ito ang kanyang garahe.
Kulit eh. Lang, buot na eh. Ayan. Lumiko po mga kabosing. Ito yung dead end niya. Pero ang alam ko gagawin din yan. Yung padiretsong yun. Ayan. Meron pang bahayan sa loob. At ito pong daang ito, ayan, galing doon. Diretso na po palabas. Napakaginhawa. Ito po yung kalsadang ubot ng pangit nung nung hindi pa nasasamento. Napakalalim ng gitna. Na talagang hindi ka makakatakbo na maayos. Nung maging samento, nagmukhang village siya mga kabusing. Hindi katulad nung araw na nung hindi pa nasasamento ito na parang mas maganda pa yung baryo eh. Ayan, may open canal po siya. Dapat talaga ay magawa ng paraang malinis kasi once na dumating ang tag-ulan, malakas po yung tubig nanggagaling sa taas eh. Continuous po yung daloy ng tubig sa kanal na yan. Compare dito sa kabila, meron din pala namang kabila, buhay din. Kaya dapat ito maayos. Medyo tanghali na tayo mga kabosing, kaya wala nang tao sa labas. Mainit na. At salamat sa aming punong barangay, kay Kapitan Ando Laudato, na siyang nag-supervise ng kalsadang ito. At ang balita ko, inilapitan niya sa City Hall ang budget ng ibang mga gagawing kalsada dito. Bali po ay hindi pa ito ang katapusan, didiretso na rin yan. Yun po ang naging sabi ng aming kapitan, na palagi ko po na may gagawa niya ng paraan. Ilagay natin sa lalagyan ng basura. Ang ganda mga kabusing. Kung nakita nyo ito nang hindi nakagawa ang kalsada, sus Mariosep, mas maganda pa po sa bukid. At may mapipili-pili kang magandang parte. Dito po talaga lubak-lubak. At ang malalim po yung gitna. Bali yan po ay malaki ang kalsadang ito, kaya lang 5 meters to. So ang nangyari kasi nung magiging kalsada, yung pong mga sasakyan ay dito po nakasampa sa kalsada. So natitira lang siya ng 2.5 sa kabila. Dapat po kasi yung mga sasakyan ay nagagawa sila ng rampahan dito sa gilid para para doon nila i-park ang kanilang sasakyan, para hindi nakakaabala at magamit ng publiko yung ginawang kalsada. Hindi yung parking ang mangyayari. Yan, diretso na po yan sa labas hanggang doon. Dito naman yung punta sa amin, paliko. Diba? Talagang pwede kong sabihin napaka swerte ko dahil ito po yung bahay ko mga kabosing. Ayan, talagang nasementuhan din. At hopefully someday magtuloy-tuloy yan. Sana tulungan lang namin si Kap. Palagi ko madidiretso to. Kasi tulad ng sabi ko sa inyo, si Kapitan po naman, yung Kapitan po namin dito ay very cooperative po naman. Busy po siya ng Kapitan ng Dasma. At talagang may upuan na po siya sa munisipyo. Kaya I think magagawa niya ng paraan yan. At sana magawa ng paraan para at least maging maganda yung aming village. Teka, dyan ka na. Ikaw na may laging naka-over 7 eh. Isang aray. Ayan mo. Ito mga kabosing Ayan. Kung makapansin nyo, naputol po dyan. Ito naman rough road. Yung mga kabosing, kanina nang naglalakad tayo doon sa bagong kalsada.
ay may ginawa tayo sa garahe, kaya ngayon lang ako nakabalik. At mga kabosing, tulad ng sinabi ko, ay ating kukuhain ang yung buwig ng saging na hinog na. Ayan mga kabosing. Kaysa maubos yan ng mga ibon o daga, ay ating kukunin na yan. At hihintay lang natin ang anak ko na may binibili lang at papasama tayo at kukunin na. At alam po mga kabosing, dalawang buwig yan. Tingnan ko lang yung itak, hanapin ko. Medyo mainit na mga kabosing kasi may ginawa ko kanina, kaya tinanghali tayo. Pagkatapos namin maglakad ng sandaan, biglang may inayos lang ako sa garahe. Tararap! Yan! Tara, hello. Hello. This ang bunso mga kabosing. Tara. Ito mo. Ibahin natin. Init. Sobrang init mga kabosing. Summer na summer. Sinong tumabas dito, Rap? Ha? Baka si Marlon. No? Sinong tumaga dyan, oh? Oh? Kasya mga kabosing. Malunggay. Eto mga kabosing, oh. Sobrang dami ng bulog. At anong kukuha natin mga kabosing. Pero wala pa naman nakakain ng ibon. Tara. Yeah, huwag mo batasan. Parang sira. Ay! Sira! Sira. Oh. Mukhang mga kabosing hindi maaari. Lahat kaya to sira. Ito oh. Matigas ang laman oh. Bulok. Kaya tagayin natin. Yung mga kabosing yung pinagtataka ko, bakit naging ganito yung ano, yung mga buwig niya.
sakit to ng ano, sakit ng saging. Ang laki naman. Wala talaga. Ayan o. Parang may ano. Kaya ganun. Dati naman wala yan mga kabosing eh. Wala naman siyang sira dati. Nung unang buwig niya, kung napapanood ko sa vlog nyo, nakain pa namin eh. Bili pa nga namin ito eh. Talagang wala. Kaya ganito to. bahay. Ayan. Try natin mga buding. Tira dito, lasa ito.
Sira din mga kabosing ha. Bulok din. Ayun, meron pang ilan. May matitili dito. Mga kabossing, ano kaya sakit to ng saging? Noong nakaraan naman hindi ganito. Puro siya bulok. Matitigas siya na may maitim-itim. Ano kaya to? Pero yung pitsura naman katawan, magaganda naman. Malulusog naman. Bakit yung ano niya? Tapos ito lalo na to, sira lahat. Hindi na lahat maaari. Ayan ha. Pero ang ganda lang, ang lalaki naman ng ano, ng pagkasabi. Ano kaya yan? Ano nangyayari dyan? Pakain na lang sa ibon. Kaya siguro hindi na rin kinakain ng ibon. Eh, ayan nga. Natataka ko, ang dami ng hinog. Wala namang kumakain na ibon. So, ibig sabihin, ayaw din ng ibon na may sira. Tingnan natin itong isang ito. Ito ang ating pabuno lang natin ng dahon saging. Puro may sira ni. Ay, hindi napipili lang ng ilan. Parang nadiretsuhan na. Hindi na nakarecover ah. Sira din nga iba. Tama mga kabosing. Pati yung ano niya, yung pinaka katawan ng buwig niya, may itim-itim din. Anong sakit kaya ito ng saging to? O patayin ko na lang to. Pero yung isa yung mga kabosing, yung isang pera, yung isang puno niya, isang taon lang ang mahigit yan. Okay naman yung buwig niya, dalawa. So ngayon, parang naghawa-hawa na sila. Ayan. Bukan mo kasi isa. Wala. Sira. Sira. Tapos ito. Ayan o. Sira. So, subukan natin hinugin na lang dito. Huwag mo na ano. Ating tatakipan na lang ng dahon. Dami nga, oh. Pero may nakain ako isa diyan. Oh? Sira. Huwag na. Ang gagawin? Takipan mo na. Tatakipan ng dahon sa akin na tuyo. Dito?
Pasukan na natin ang dahon ng saging tuyo. Then try natin pag nahinog kung may mga sira talaga yung mga hilaw na yan. So kung may sira yan, wala talaga. Kaya pala hindi kinakain ng ibon. May mga sira siya. Ano kaya mga kabos ng sira niyan? Parang sakit talaga eh. Ayun oh, mga dahon niya. Be! Ni! Be! Kung anong host din magdidilig ako? Yung host mamamatay na yung ano eh. Hindi mo pala nakaplay ba? Tignan mo. Parang hindi. Bibiligan ko lang rin ano. Kaya tama na, 3 cm. Kaya yun yung ano. Bibili ko sa iyo. Yung mga kabote, yung ano, yung kalamansi oh. Sobrang init, parang mamamatay. Noong araw kasi mga kabosing, ito araw-araw dinidilig ko. Kaso ngayong mga huling araw na to, talagang hindi ko lang dinidilig to. At mukhang tutuyot siya oh. Ayan mga kabosing, hindi ko na kinuha yung saging na ano na nakuha ko at may mga sakit, kaya ano, hinayaan ko na doon. Tinabunan ko na lang ng balat ang mga dahon ng tuyong saging at pag nahinog titingnan natin kung maaari ba siya. Kasi ang tingin ko hindi makakain, ang tigas eh. Tapos yung mga kabosing, yung ano, yung balat, yung laman niya puro itim na matitigas. So ano kayang sakit yun? Ano kayang naging sakit ng saging na yan? Pero kung titingnan mo naman yung katawan niya, malulusog naman. Oh, yan. Malulusog naman siya. At kaya yung bunga niya ay matitigas. Nung una nararamdaman ko ng mga kabosing na ano, parang may ilang buwig na may matitigas sa loob. So hindi ko pinansin, baka kulis ano yan, kinain lang ng mga kulisap. So ngayon lahat na, as in talagang wala ka na mapili na po pwede. Ang titigas ang laman na kulay itim. At ayan, ang kabila naman ay patitiligan sa anak ko. At talagang tuyo-tuyo na siya. Sobrang init. Ayan. So pinadiligan ko yung ano, yung mangga, yung puno rap, yung puno ano eh, donorin mo yung puno para hindi ito yung tuyo. Ayan. Yung mga pati papaya, diligan mo yung nabunga. Mababayaan talaga ito mga kabosing, yung ano, nakaraan niya. Pati nga mga talong, hindi na rin napanguha yung bunga eh. Pinabayaan na namin mahinog. Nahinog na yung
Pati yung mga bunga, napabayaan na namin, nahinog na. Ayan, nabulok na yung iba. So yun mga kabosing, napakainit. Medyo mahaba-haba na rin yung video ko. At muli, dito na lang natin puputulin ang ating ang ating vlog. At salamat muli sa pagsama nyo sa akin hanggang sa dulo ng aking video. At ako po ay nagpapasalamat muli sa lahat ng nanonood ng aking video. At sana po ay hanggang sa huli ako inyong samahan sa mga susunod kong video mga kabosing. At saan man kayo naroon ay sana ay nasa maayos kayong kalagayan. At ang pagpapala ng Panginoong nasa taas ay sumaating lahat mga kabosing. So until next video na lang mga kabosing. Sana sama-sama ulit tayo. Bye bye. Love you all.